Ang palabas ay magsisimula sa Ravka, isang bansa na nahahati sa dalawa, mula sa silangan hanggang kanluran, ng isang nakamamatay at misteryosong puwersa na tinatawag na Fold. Ang Fold ay itinuturing na isang rehiyon na nilamon ng kadiliman na naging tirahan ng mga halimaw. Mula nang ito ay nilikha, ang Ravka ay nakikipagdigma sa mga nakapaligid sa bansa nito, ang Fjerda sa hilaga at Shuhan sa timog. Dahil dito, ang Ravka ay mahigpit na binabantayan ng mga hukbo, na binubuo ng First at Second Army. Ang First Army ay mga normal na sundalo, habang ang Second Army ay tinatawag na Grisha, mga piling tao na may mga espesyal na kakayahan. Sa silangan Ravka, ipinapakilala sa atin ang bida, si Alina Starkev, na naglalakbay sa Coastal Army Camp sa Kribersk kasama ang kanyang First Army na tinatawag na cartographer. Habang nasa daan, naalala niya ang kanyang nakaraan, kung saan sinabi sa kanya ng supervisor ng orphanage na ang Fold ang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Pagdating sa Fold, muling nakipagkita si Alina sa kanyang matalik na kaibigan noong bata pa mula sa orphanage, si Mal Orstev, na ngayon ay isang tracker sa First Army. Inaasahan ng dalawa na magsasama ng ilang sandali, dahil ang kanilang mga hukbo ay inilagay sa isang misyon, ang maglingkod sa gilid ng Fold. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang kaligayahan dahil pinili ng kanilang commander si Mal bilang bahagi ng isang espesyal na grupo na tatawid sa Fold upang makipag-trade ng mga supply. Nag-aalala si Alina para sa kanyang kaligtasan, dahil ito ay isang lubhang mapanganib na paglalakbay, ngunit wala silang magagawa para dito. Nang gabing yun, hindi nakatanggap ng pagkain si Alina dahil lang sa Shuhan ang kanyang ina. Nang makita ito, nagpasya si Mal na pumuslit sa kampo ng Second Unit. Dahil sa kanilang kapangyarihan at katayuan, ang sundalong Grisha ay tumatanggap ng sariwang pagkain at magandang tirahan, kaya nagnakaw si Mal ng ilang prutas para kay Alina. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng isang Grisha na nagngangalang Zoya, na kayang manipulahin ng hangin. Ngunit sa halip na isumbong, sinimulan niya itong akitin at sinubukan pa nga itong kumbinsihin na magpalipas ng gabi kasama siya. Agad siyang tinanggihan ni Mal, dahil kailangan niyang makasama ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay iniharap niya ang mangkok ng mga prutas kay Alina, at sabay na kumain ang dalawa. Sa panahong ito, malinaw na nag-aalala si Alina kay Mal at sinabihan siyang huwag nang pumunta sa misyon, ngunit ito'y kailangan niya. Kinaumagahan, gumawa ng plano si Alina dahil ayaw na muling mahiwalay kay Mal, sinunog niya ang mga mapa ng baybayin ng West Ravka upang ang espesyal na koponan ay mapilitan na kumuha ng ilang mga cartographer upang itala ang paglalakbay. Gaya ng kanyang plano, ang kanyang hukbo ay na-reassign, pinipigilan siya ni Mal ngunit nang makasakay na siya ay wala na itong magawa. Ang barko ay nagsimula ng tumungo sa Fold sa tulong ng isang squaller, na nagpapalakas ng hangin sa mga layag nito. Ilang Grisha pa ang sakay, kabilang ang isang Inferni, na kayang kontrolin ang apoy. Nagtakda sila ng mga patakaran, ang lahat ay dapat na tahimik para sa paglalakbay, at nasa ilalim ng mahigpit na gabay na huwag magsisindi ng anumang mga parol. Ang tanging liwanag na mayroon sila ay mula sa isang asul na parol, na nilayon upang panatilihing ligtas sila. Sa pagpasok nila sa Fold, nakita nilang ganap na madilim ang kapaligiran, ang tanging liwanag na nakikita ay mula sa paminsan-minsang pagputok ng kidlat. Habang lumalalim sila, naririnig nila ang tunog ng Volcra, mga maladragon na nilalang na lumilipad sa himpapawid. Hindi nagtagal, namatay ang asul na parol, na nag-udyok sa isa sa mga sundalo na magsindi ng fire lantern. Ito ay lumalabas na isang maling desisyon dahil ang Volcra ay agad na dumating at lumapit sa kanilang posisyon. Pagkatapos ay inilunsad nila ang kanilang pag-atake, sunod-sunod na pinapatay ang mga sundalo. Ang isa sa mga sundalo na nagngangalang Alexei ay sobrang natakot at tumalon mula sa barko at nagsimulang tumakbo palayo. Di nagtagal, si Mal ay hinawakan ng isang Volcra, ngunit sinubukan niyang lumaban gamit ang isang kutsilyo. Sa pagnanais na iligtas ang kanyang matalik na kaibigan, kinuha ni Alina ang isang shotgun mula sa sahig at binarilang halimaw na nagpaalis rito. Pagkatapos ay sumugod siya sa sugatang kaibigan, ngunit bigla siyang hinawakan ng isa pang halimaw mula sa likuran. Mahigpit na hinawakan ni Mal ang kamay nito upang hindi siya makuha. Sa mismong sandaling ito, isang maliwanag na liwanag ang nagmumula sa kanyang katawan, na nagpapakitang siya ay isa sa pinakapambihirang Grisha na tinatawag na Sun Summoner. Sa baybayin ng West Ravka, hinihintay ng mga sundalo ang pagdating ng supply mula sa barko. Pagkalipas ng ilang oras, napansin nilang tumatakbo palabas si Alexei sa Fold, na hindi nagtagal ay nahimatay sa lupa.
Samantala, ang natitirang bahagi ng barko ay itinutulak pabalik sa baybayin ng East Ravkan, kasama ang nasugatan na sina Alina at Mal na magkatabi sa kubyerta. Ang eksena ay humahantong sa Ketterdam, isang lungsod sa isla ng Kerch. Bagamat bahagi ito ng Ravka, nahiwalay ito sa kabisera ng bansa dahil sa fold. Doon, ipinakilala tayo sa isang kriminal at leader ng grupo si Kaz, na tumatanggap ng impormasyon mula kay Inej, isang indentured na alipin na kinontrata niya para sa kanyang mga dalubhasang kasanayan sa pagsubaybay. Lumalabas na ang isang mayamang mangangalakal na nagngangalang Drissen ay naghahanap ng isang koponan na tatawid sa fold sa East Ravka at kumuha ng isang bagay, handa siyang magbayad ng malaki para dito. Ang problema lang ay hindi lang si Kaz at ang kanyang mga tauhan ang nakakaalam ng trabaho ni Drissen. Isang karibal na leader ng gang, si Pekka Rollins, na may nakaraan kay Kaz ay desperado ring makuha ang kontrata. Upang maunahan si Pekka, nagpasya si Kaz na magsimula ng maaga. Nang malaman na naghahanap si Drissen ng isang Grisha na maaaring manipulahin ng mga tao para sabihin ang totoo, agad na natunto ni Kaz ang isang nagngangalang Malana. Binili niya ang kanyang oras para sa gabi at dinala kay Drissen. Pagdating doon, nalaman nila na kinuha ni Drissen si Alexei bilang isang bilanggo. Sa paniniwalang may impormasyon ang sundalo tungkol sa fold, inutusan ni Drissen si Malana na kunin ang lahat ng detalye mula sa kanya. Sa paggawa nito, ipinahayag ni Alexei na siya ay nailigtas ng isang Sun Summoner. Matapos mangako si Drissen sa kanya ng kalayaan, sinabi rin niya sa kanila ang kanyang pangalan, Alina Starkov. Gayunpaman, walang awa na pinatay siya ni Drissen matapos makuha ang lahat ng impormasyon. Pagkatapos ay inutusan niya si Kaz at ang kanyang koponan na tumawid sa fold at dalhin si Alina sa kanya. Nag-flashback ang eksena, na nagpapakita kina Mal, Alina at iba pang mga bata na nakikinig sa isang storyteller sa orphanage. Sa panahong yun, bumisita ang ilan sa second unit sa orphanage upang subukan ang mga bata at matukoy kung sino-sino sa kanila ang Grisha. Sa takot na baka mapaghiwalay ang dalawa, tumakbo sina Alina at Mal mula sa gusali ng ampunan at nagtago sa bukid. Sa kasalukuyan, ang isang nasugatan na si Mal ay dinala sa isang manggagamot sa kampo ng First Army, habang si Alina ay dinala sa isang manggagamot ng Grisha. Pagkatapos ng mabilis na paggamot, inihatid siya sa mga opisyal ng sundalo kung saan hinihintay siya ni General Kirigan. Hinarap niya ito tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit itinatanggi pa rin niya ito na sinasabing isa lamang siyang cartographer ng First Army. Dahil dito, hiniwi niya ang kanyang braso at labis na ikinagulat ng lahat. Isang maliwanag na sinag ng nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Totoong walang alam sa kanyang kapangyarihan, ngunit bago pa man maproseso ni Alina ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang Grisha, siya ay pinalayas at dinala sa Little Palace upang magsanay sa ilalim ng mga mata ni Kirigan at ng hari. Samantala, desperado si Kaz na makahanap ng paraan na makatawid sa fold. Gayunpaman, may isa pang problema, si Inej ay pag-aari pa rin ng may-ari ng hotel na si Georgia, at inupahan lamang siya ni Kaz. Hindi siya hahayaan na umalis sa Ketterdam nang walang pahintulot ni Georgia. Lumalabas na dahan-dahan na binabayaran ni Kaz ang kanyang utang, at hindi pa sapat ang kanyang pera para mabili ang kalayaan nito. Kalaunan ng gabing yun, binisita siya ni Pekka at ng kanyang mga tauhan, na agad na sinimulan siyang bugbugin dahil sa pagkuha sa trabaho ni Drissen. Nag-aalok siya kay Kaz ng dalawang opsyon, umatras sa trabaho, o kung hindi ay ipapapatay siya. Pagkatapos ay umalis siya at binigyan si Kaz ng ilang oras para magdesisyon. Pagkatapos, nakita ni Kaz ang isang babae sa kanyang kasino, na nagbibilang ng pera sa parehong paraan tulad ng ginagawa ng mga East Ravkan. Sa paghihinala na siya ay mula sa kabilang panig, ipinatawag siya nito upang makipag-usap sa kanya ng sekreto. Matapos ang isang maikling panghihikayat, inamin niya na ang kanyang anak na babae ay isang Grisha, hindi nila nais na mahiwalay sa isa't isa kaya tumakas sila. Nang marinig ito, agad siyang inalok ni Kaz ng pera para malaman kung paano nila nagawang makatawid sa fold. Wala siyang masyadong alam, pero may kilala siya, ang konduktor na tumulong sa kanila. Sa kabilang banda, si Inej ay ipinatawag ni Georgia, na alam na ang trabaho ni Drissen, siya ay may panukala para sa kanya, babayaran niya ang buong utang niya kung papatay siya ng lalaki para sa kanya. Ipinahihiwatig ni Georgia na ang lalaki ay isang human trafficker at nagbibigay sa kanya ng address kung saan siya matatagpuan. Nag-aalinlangan si Inej dahil labag ito sa kanyang relihiyon, ngunit hindi niya magawang tanggihan ang panukala dahil sa gantimpala nito. Napag-alaman na siya rin ng konduktor na hinahanap ni Kaz.
Habang papunta sa Little Palace, si Alina at ang escort na Second Army ay tinambangan ng isang grupo ng mga Fjerdan. Dahil sa kanilang napakaraming bilang, nagawa nila na matalo ang ilang Grisha at mga bantay. Ang isa sa mga umaatake ay muntik nang makalapit kay Alina ngunit si Kirigan ay nagpakita at ginamit ang kanyang anino ng mahika upang hatiin siya sa kalahati. Pagkatapos nito, ang general at si Alina ay sumakay sa kabayo palayo sa pinangyarihan. Ilang sandali pa, huminto sila para magpahinga at nag-usap. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng kanyang kapangyarihan, na siya lang ang makakasira sa kulungan. Iginiit pa niya na palagi siyang magiging target dahil sa kanyang pinakapambihirang kapangyarihan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa palasyo, na tinutugunan ng general bilang pinakaligtas na lugar sa buong Ravka. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa palasyo kung saan ipinagkaloob kay Alina ang kanyang sariling marangyang silid. Siya ay ganap na humanga sa kanyang malaking magarbong silid, na may aparador na puno ng mga damit at isang marangyang banyo. Sa kabila nito, iniisip niya si Mal, na nag-aalala rin para sa kanya. Sa sumunod na eksena, nakita ni Inej ang tinaguriang human trafficker at kinilala siya bilang ang parehong tao na dumukot sa kanya at sa kanyang kapatid na nagbenta sa kanila noong sila ay maliliit pa. Tinutukan niya ito ng kutsilyo at hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang kapatid. Nang wala siyang natanggap na impormasyon mula sa lalaki ay papatayin na sana niya ito nang biglang nagpakita si Kaz na iginigiit na hindi nila maaring patayin ang lalaki, dahil siya ang tanging paraan para makuha si Alina. Kasunod nito, inutusan niya ang lalaki na ituro sa kanila ang daan patungo sa Little Palace. Ngayong hindi magawa ni Inej ang kanyang trabaho ay nag-isip si Kaz ng ibang paraan para makipagpalitan ng kanyang kalayaan. Sa paglaon, pumunta siya kay Georgia at inaalok sa kanya ang kanyang buong kasino bilang collateral, na tinitiyak na babayaran siya ng buo sa sandaling bumalik sila mula sa kanilang misyon. Kinaumagahan, nagising si Alina mula sa isang panaginip tungkol sa isang malaking sungay ng asa na kumikinang. Ilang sandali pa, isang parada ng mga kasambahay ang pumasok sa kanyang silid. Agad nilang sinimulan ang paghahanda sa kanya dahil dadalhin siya upang salubungin ng hari sa loob ng isang oras. Kapag handa na siya, sinalubong siya ni Kirigan na dinadala siya sa hari at reyna. Ipinakilala ng general si Alina sa harap ng kataas-taasan at isang maliit na madla, pagkatapos ay naghahanda siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Binalot muna niya ng anino ang bulwagan bago hinawakan ang kanyang kamay at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, lumabas ang liwanag mula sa kanya na lumilikha ng bula ng liwanag sa paligid niya at kay Kirigan. Ito ay nagpahanga sa lahat kabilang ang hari, na pagkatapos ay nag-utos na siya ay turuan ng mabilis upang matalo ang fold. Nang maglaon sa araw na yun, pumunta si Alina sa silid-aklatan ng palasyo upang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang hindi pangkaraniwang panaginip ng usang barako. Habang nagbabasa siya ng libro, nilapitan siya ng nakakatakot na espiritual na tagapayo ng hari, ang Ap-Eret. Nang makita niya ang isang libro ng usang barako sa kanyang kamay, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoong kwento sa likod nito, ang kwento ng Bonesmith, isa sa mga unang Grisha sa naitalang kasaysayan. Ayon sa Ap-Eret, nais ng Bonesmith na palakasin ang kapangyarihan ng Grisha. Ginamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng mga hayop mula sa kanyang sariling mga buto at ipasok ang kanyang kapangyarihan sa mga ito. Naniniwala ang mga matatanda na kung papatayin ng isang Grisha ang isa sa mga hayop na ito at ihalo ang isang piraso ng mga buto nito sa kanila, ang kanilang mga kapangyarihan ay mapapahusay ng husto. Matapos tapusin ang kwento, ibinigay sa kanya ng Ap-Eret ang isang libro bilang isang tanda ng pagkakaibigan. Pagkatapos ay dinala niya siya kay Baghra, isang matandang instruktor na kilala sa pagsasanay sa mga Grisha sa paggamit ng kanilang mga kapangyarihan. Si Baghra ay isang matigas na babae na hindi madaling humanga sa kapangyarihan ni Alina. Napagtanto na hindi pa siya handa para sa pagsasanay, sinabihan siya ng matandang babae na bumalik sa sandaling maunawaan niya ang tunay na halaga ng kanyang mga kakayahan. Kinagabihan, sumulat si Alina kay Mal, na naglalarawan sa lahat ng nangyayari sa kanya. Binanggit niya na ang palasyo ay maganda ngunit mas gusto niyang makasama siya sa ilang maliit na tent. Sa ibang lugar, sina Kaz, Inej at isang sharpshooter na si Jesper ay patungo sa Little Palace, na ginagabayan ng konduktor. Habang nasa daan, nagtataka si Kaz kung paano sila makakalusot sa palasyo, kung saan sinabi sa kanya ng konduktor ang tungkol sa isang Grisha, si Nina, na kayang manipulahin ang isip ng mga tao. Ngunit bago pa sila makarating sa kanya,
Siya ay dinukot ng isang grupo ng mga mangangaso ng mga mangkukulam na Fjerdan na tinatawag na Druskel. Sa resulta ng insidenteng ito, gusto ng konduktor na sumuko si Kaz at ang mga tripulante sa kanilang misyon, ngunit tumanggi silang gawin ito. Sinabihan siya ni Kaz na tulungan silang makatawid sa fold, at sila na ang bahala mag-isip sa iba pang paraan. Sumasang-ayon ang konduktor ngunit mangangailangan nito ng 3 bagay, 20 libra ng karbon, isang tukso ng espesyal na halaman, at isang kambing. Pagkatapos ay naghanap si Inej ng espesyal na halaman, si Jesper ng karbon, habang si Kaz mismo ang naghanap ng kambing. Habang kinukuha ang mga kinakailangan na ito, naabala si Jesper ng mga taong nagsusugal sa kalye. Nagsimula rin siyang magsugal, dahilan para mawala ang lahat ng perang ibinigay sa kanya na pambili ng karbon. Kaya naman, nagnakaw siya ng karbon bago bumalik sa kanyang mga tauhan. Nang maglaon ng gabing yon, pinangunahan ng konduktor ang mga tripulante patungo sa riles malapit sa hangganan ng fold. Mula doon, sumakay sila ng tren at lumipad. Gayunpaman, may problema, nagawa lamang ni Jesper na magnakaw ng 16 pounds ng karbon. Habang lumalalim sila sa fold, bigla silang inatake ng Volcra. Dahil wala silang sapat na uling, hindi nila ito malalampasan. Maya-maya pa ay nagsimula ng makubkob ang tren, at saglit, mukhang hindi na sila makakarating. Ngunit sa matinding sandali na ito, ipinakita ni Jesper ang kanyang pagiging mahusay sa pagmamarka at sinimulan ang pagbaril sa lahat ng Volcra. Sa huli ay lumabas sa fold at sa East Rav. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!